December 26, yung kasagsagan ng tao ng December 26. Hindi ko po akalain na ganun bubuhos ang dami ng tao. So mahirap sumakay ng taxi. Siguro isang oras kami nag-abang ng taxi, pero wala kami masakyan ng taxi. Kaya ang ginawa namin, nag-jeep na lang kami papuntang Baclaran. So may isang taxi ang huminto sa amin. Sabi ko, magkano? Ang sabi niya, 700. So hindi ko man maisip na mahirap sumakay. Dapat pala kinuha ko yung 700. Hindi sana ako na-stroke ng pangalawa. Okay? So pagdating sa Baclaran, wala din masakyan na bus. Simula sa Coastal Road, naglalakad kami hanggang Rotunda. Tapos bakit pa kami ng footbridge. Doon na kami sakay ng jeep. Bali grabe din kasi siksikan naman tao. Unahan sa pagsakay sa jeep. So sa awa ng Diyos naman, nakasakay kami. Dalawang anak ko kasama ko, yung panganay at saka pangalawa. So walang inom na tubig. Sa sobrang tuwa lang namin na sakay kami. So pagdating sa Luneta, siksikan agawan sa pagsakay. So kaya po doon na kami bumaba. Yun, medyo wala ng tao, na wala nang agawan ng jeep, kaya mabilis kaming nakasakay ng jeep papuntang Mandaluyong. So sa Mandaling salita, nakarating kami sa bahay. So ano nun, hindi ako kumain ng kanin. Siguro sa pagod, kaya ako na-stroke ng pangalawa. Siguro uminom lang ako ng konting tubig, hindi na ako kumain ng kanin. Dapat pala kahit ba nasa konti na kanin, kumain ako. Tapos isang oras bago matulog, yung pag akit ko sa taas, nagising na ako. Karon yung dalawa anak ko nakasama ko, umiiyak na sila dalawa kasi parang bata daw ako. Parang bumalik yung isip bata. Parang tumatawa ko ganyan. Tapos hinahanap ko mga kakapatid ko, kasi si Mrs. at yung dalawang anak nasa Bataan. Tapos buti na lang yung dalawang anak ko tumawag sa Parare doon sa mga kapatid ko. So after isang oras dumating
yung pabangin ko at saka dalawang at isang kapatid ko, yung ate ko, pati yung bayaw ko. So sabi nila ayaw ko pa daw papunta sa hospital. So napilit nila ako magpapunta sa hospital. So pagdating sa ER, isa lang doon ang aking kilala, yung ate ko at saka si Liboy, yun yung papangkin ko. Tapos pagdating ng asawa ko, parang hindi ko raw kilala yung asawa ko. Tapos may dumating na isa, nagtataka yung asawa ko, parang meron daw akong kinakawain. Yung pala andon yung isang kapatid, yung bunso namin, nakatingin sa akin. Ang sabi ni Mrs., hala, parang meron daw sundo sa akin kasi wala namang nakikita yung asawa ko sa paligid. Tapos tumaring yung asawa ko, ayun, nakita niya yung bunso namin na kapatid. Doon lang yung asawa ko na ayun, meron pala diyang kapatid na nandito sa hospital para dalawin ako. So hindi sana ako na-stroke kung pumayag na ako sa 700 na ng taxi. Nakauwi sana ako na maayos. Hindi na sana ako na-stroke ng 2 beses. So pagdating ng ER, parang parang bata yung ugali ko. Parang yung parang naging isip bata ko. So sawa naman Diyos, nakapagpahinga ko, nalagyan ng mga dextrose at nakapunta na ako sa room. Yan. Sa tulong ng aking mga kapatid at aking pamangkin at asawa, sa mga dumalaw na sa akin sa aking pangalawang stroke, salamat po talaga. At salamat po sa mga preniyo sa akin, mga kapatid ko, si Ate Vilma, ikaw talaga nag-alaga sa akin. Simula sa unang stroke ko, palawa, ikaw pa rin nag-alaga sa akin, Ate Vilma. Maraming salamat talaga. God na po sa iyong kaputihan. Sana po guys, may napulot may meron kayong napulot na lesson sa aking pangalawang stroke. Siyempre yung December 26 or December 25, hindi naman ako uminom ng anak kasi bawal na sa akin. Simula na ito ako ng una, kanin lang akong kain ng isda, ganyan. Siguro sa kulang sa tulog, kaya ako napagod
at sa pag-abag ng mga sasakyan na jeep at saka taxi. Siguro kung yung CB100 na taxi, pumayag na ako, hindi sana ako na-stock ng pangalawa. Doon sa pangalawang stroke ko, doon ako hindi nakapagsalita. Kahit isa hindi ako makapagsalita. Hirap kumain, mahirap uminom ng tubig. Ang gamit ko lang ay dahil lang sa dextrose na tubig. Pero pagdating ko sa pagdating ko sa third floor ng ospital, siyempre para uminom ng tubig, ang hirap para uminom. Parang masip dito, lalo pagkain. Siyempre ang ginawa ng misis ko, kahit nga oatmeal, hirap. So ginawa ng doktor, sabi ng doktor, sige, kasi mahirap ka kumain sa lang sa ilong. So yung gatas papadaan dito, ganyan. So ang hirap pala. Sana po mapulutan ninyo ng aral ang aking pangalawang stroke. Kasi na-stress po ako dahil meron ako sakit sa puso. Bawal na po ang magpagod. Buti ngayon medyo okay na ako magsalita. Dati hindi talaga ako makapagsalita kahit konti. Sana po guys, suporta naman ang aking channel na I Am Isidor TV. At sana po huwag nyo skip aking mga ads para tuloy na po paglago na aking YouTube channel. Katulad na pagsuporta ko sa mga channel niyo, Harabas, I Am Arabas, Buhay Isla, Joy Adventure, at Y Kulba, Nitid Channel, KKK, at saka Shakir, at saka Mrs. Harabas, at saka Ramsel TV, Mariel Lasel TV. Sana po pakisupport naman ang aking channel, katulad ng pag-suporta ko sa inyong mga channel. Okay po, salamat guys. Sana po pakisuporta natin sa channel. Sana po huwag yung paki-share aking video at like and subscribe. Sana po meron kayong pulutan na aral sa aking video at ma-share ko aking experience sa aking parawang stroke. Marami pa po ibibigay sa inyo ng mga video tungkol sa paggawa ng cellphone at paano maggawa ng
nasira na power bag. Abangan niyo po sana. Pakisupport po guys. Salamat po. Bye bye po. Salamat po.